Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglibak-libak na tayo with evidence. Grabe, believe ako ni Martin Romualdez mga kabibig. Kahit namatayan na tayo ng sundalo, peace talk pa rin ang kanyang iniisip. Peace talk pa rin ang gusto niyang mangyari laban sa mga rebelding pumapatay na mga sundalo natin na talaga nakikipaglaban para sa kapayapaan. Sa kanyang official statement, alam niyo naman, itong si Romualdez palaging may official statement. Naunahan pa niya si Pangulong Bongbong Marcos na unang magbigay, itong si House Speaker Martin Romualdez. Hindi ko lang basahin lahat ha, pero yung pagkaintindi ko, kasi sabi niya dito, this event underscores the ongoing challenges we face in achieving lasting peace and stability. Achieving lasting peace and stability. In this light, I earnestly appeal to the insurgents to consider the broader implications of their actions on our country and its people. Sabi ni Romualdez, sa mga rebelde, tingnan nyo kung ano ang epekto nito sa bansa natin at sa mga tao. Pero, sabi pa niya, I urge them to abandon the path of violence and rejoin the fold of the law. The Philippine government is committed to facilitating a peaceful reintegration into society for those who choose their path. Sabihin mo ito, House Speaker, sa mga pamilyang namatayan. Yung mga sundalo ba? Kaya mo bang sabihin ito sa mga pamilyang namatayan? Lalo na sa mga sundalo. And I'm sure hindi mo kaya yan. Ang kaya mo lang ay mag-release ng official statement. 'Di ba? Sabi pa dito ni Romualdez, our vision for a peaceful and prosperous Philippines can only be realized through collective efforts and a commitment to dialogue. Peace talk pa rin, 'di ba? Pinupush pa rin nila yung mga gusto nila ba? Yung mga adhikain nila na kung magkaroon na ng peace talk, so sila naging hero. Kasi sila yung nagpupush na magkaroon ng peace talk. Ito. And understanding. Let us all work towards building a nation where every citizen can live in peace and pursue their aspirations without fear. Sabihin mo ito sa mga taong naninirahan sa Mindanao. Yung ito, where every citizens can live in peace and pursue their aspirations without fear. For how many years? Naninirahan sila sa takot? Naninirahan sila na baka isang araw mamatay sila or maapektuhan sila sa giyera between rebelde at ang mga soldiers natin. So, nagsalita na rin si Gibo Teodoro. Nagbigay si Gibo Teodoro. Sabi ni Gibo Teodoro regarding sa SND on the clash with NPA in Batangas. Lubos na nakikiramay kami sa pamilya ng ating nasawi na bayaning kawal na hindi ko pa pwedeng banggitin ang pangalan sa ngayon. Sa isang engkwentro ng ating mga kasundaluhan mula sa 59th Infantry Protector Battalion ng Philippine Army. Kasama ang Philippine Navy and Philippine Air Force laban sa mga armadong miyembro ng New People's Army sa Balayan, Batangas ngayong araw, last December 17. 3 sundalo rin ang nagtamo ng sugat sa nasabing engkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 6 na miyembro ng NPA at pagkalap ng iba't ibang armas at mga subversibong dokumento. Buong puso tayong nagpapasalamat sa katapatan at kabayanihan ng ating mga sundalo upang ipagtanggol at pangalagaan ang bayan. Ito dapat ang laman ng official statement ni House Speaker. Hindi yung puro peace talk. Dapat binigyang tuon niya, magbibigay siya pasalamat sa mga sundalong nasawi and they're offering their life para protektahan ang mga mamamayang Pilipino. Hindi puro peace talk na lang. Yun na lang ba ang magiging way
para ma-resolba itong girian laban sa mga sundalo at rebelding komunistang ito. We are ensuring that our wounded soldiers will receive the best medical care and provide all the necessary assistance to the family of the slain soldier during this difficult time. Maganda ang pagkasabi ni Gibo Teodoro. Pulidong-pulido na ang sinasabi niya dito ay tinitingnan niya, it's not the whole process, but kung sino ang dapat punteryahan niya, kung sino ang dapat tulungan, kung sino yung dapat bigyan ng pagkakataon na matingnan ng ating gobyerno. Ang AFP ay palaging nakabantay at hindi titigil sa pagsugpo ng lahat ng teroristang grupo na nagdudulot ng kapahamakan sa ating bansa. Gibo Teodoro never talks about peace talk here. And I'm sure Gibo Teodoro nagagalit na ito. Diba? Kasi simula pa lang nilang pag-usapan ang peace talk, 2 insidente na ang nangyari. Bombing sa MSU marami. Pangalawa, itong namatay na sundalo. Sa inyong palagay mga kabibig, kailangan pa ba ng peace talk? Kasi itong nangyaring ngayon parang naghuhudyat ito na hindi talaga titigil ang mga rebuilding ito, na gusto nila talagang sakupin ang Pilipinas. Tiniyak ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang walang tigil na military operations laban sa mga natitira pang miyembro ng CTGs sa bansa. O, diba? O, sinabi ba ni Gibo Teodoro peace talk? Si Speaker Martin Romualdez lang. So, kung ganito man lang ang gusto ni Speaker Martin Romualdez, edi sana siya na lang ang pupunta sa mga bukirin na nandun ang mga rebelde at siya yung makipag-usap doon. Baka with him ay makatulong siya sa kanyang mithiin, sa kanyang programa na peace talk. Kung mga kabibig, yan na nga yan ang nangyari ngayon. So, alam nyo na, mahirap talaga ang panahon ngayon. And the same time, ingat-ingat na tayo mga kabibig. Kasi iba na ang Pilipinas ngayon. Hindi na natin masasabing ligtas ang Pilipinas. Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Motherhood statements na walang simpatyang totoo yang si Martin Romualdez. Para lang makapaglabas ng official statement, kahit yung laman ng kanyang official statement ay napaka walang hiya. Ito pa. Kailangan namin statement ng presidente, hindi galing sa isang speaker na wala malang malasakit sa mga sundalo. Naging ganyan pag may peace talk. Hindi na totoo mga nasa gobyerno na naging advised kay Pangulong Bongbong Marcos na peace talk, a means of CCP-NPA to recoup their resources and reconsolidate their forces against the AFP and police force. Peace talk is bound to fail, nothing new. Ay nako, paepal na naman itong si Romualdez. Nako Romualdez, ang statement mo, kulang na kulang at lutang na lutang. Para kang si Leni Robredo. Ay, wag naman. Ito, bakit may statement siya? Ito pa. Overheard the need to keep the fighting alive to justify the AFP's general's demand for their money. So, yun may sinasabi na may ibang mga tao. So, yun lang mga kabibingaling ladies, libag-libag for today. Ano sa palagay nyo? Kailangan ba ng peace talk or girahin na lang inyong mga rebuilding ito para matapos na lahat? Yan lang po ang ating ladies, libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye!